Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy para sa iyo, sa person mo, sa relasyon, at sa uli kukuha ko ng charms. Pero kukuha muna ako ng rune para sa iba pang detalye. 3 ang kailangan natin. Ang unang bato ay Ansus. Nagpapahiwatig ito ng communication at saka kaalaman. Para makakuha ka ng good advice at saka matuto ka sa buhay. Itong Eos naman, merong person na mamimiss mo. Maybe kaibigan mo to o kaya best friend na magkaiba yung tatahakin yung landas. Itong Rido in reverse, naka-2 bato ka na para sa delay. Pero hindi ibig sabihin yung mga pinaplano mo o kaya pangarap ay hindi na matutupad. Medyo matatagalan lang yung pagdating. At saka naka-2 bato ka na rin para sa patience kasi may mga taong may hirapan kang pakibagayan. At saka, pinapaalala din sa'yo na kung may sasakyan ka, i-check mo ito para walang maging aberya. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito na yung cards mo. Queen of Wands, 5 of Cups, at Queen of Swords. Parehong feminine energy ang ipinapakita ng cards na ito yung nagbibigay ng kalungkutan sa iyo. Pwedeng in-laws mo ito or family member. Ang advice ng card sa iyo, ipaglaban mo kung ano yung tama at kung ano yung sitwasyon mo. At sa third person, kailangan niyang pakinggan yung parehong panig, hindi yung sa isang person lang siya nakikinig. Itong third person na ito ay honest pero hindi siya marunong pumili ng magandang salita na hindi makakapanakit ng kapwa. Wala namang issue sa iyo kaya makaka-move on ka sa sitwasyon na ito. Sa career, wala kang kapaguran at wala ka rin takot. Hindi mo rin kailangan maging boss. Kasi meron kang leadership at saka abilidad. Kaya kahit na nawalan ka ng trabaho or hindi naging maganda yung takbo ng negosyo mo, kayang-kaya mong iangat ang sarili mo. At saka pinakita rin sa mga bato na kailangan ng kaalaman at saka yung experience para mas lalo kang mag-grow at saka mahasa yung abilidad mo. Ang ilang single pinapakita sa cards na kontento ka na sa buhay mo, sa family at saka mga kaibigan. Ang ilan sa inyo nagkaroon ng trauma sa nakaraan, kaya hindi mo hinahayaan na ma-inlove muli kahit na may mga nagpaparamdam. Sa mga nasa relationship, nagkakaroon ng problema ang relasyon nyo, pero base sa mga cards ay mareresolbahan nyo ito. Kahit na may mga hadlang, nakatatlong words ka na para sa patience. At saka, yung kailangan nyong mag-usap ng masinsinan ng person mo. Ito yung cards ng person mo, pero ikaw na bahalang tumukoy kung nagkabaliktad ba kayo ng cards kasi connected kayo sa isa't isa. 9 of Swords, the Moon, 8 of Swords. Ito guys, napansin ko sa card mo at saka sa card ng person mo.
Pareho kayong nagdadalamhati. Dalawa lang ang ipinapahiwatig ng cards. Ang isa sa inyo namatayan or nagkahiwalay kayo. Ito yung situation na hindi niya pa kayang mag-move on. Kaya may mga gabi na hindi siya makatulog. Sinisisi din niya yung sarili niya, nakadalawang cards na, sa mga nagawa niyang maling aksyon at saka pagbabaliwala. At saka ang ilan sa inyo, itong problem ay pinag-uusapan niyo na sa husgado o kaya meron nang namamagitan sa inyo. Ang ilan sa inyo, ang problema sa financial, mareresolbahan mo base sa tulong ng kapwa mo, hindi dahil sa pagkakataon. At saka, binibigyan ka rin ng warning na mas maiging mag-save kesa sa mag-invest. Pero kung gusto mong sumugal, i-expect mo na yung ikakabote at saka hindi ikakabote. Kasi dalawang cards yung nagsasabi na hindi maganda yung pasok sa financial. At para sa ilang single, urong-sulong ka sa desisyon kung ready ka na ba magmahal or hindi pa. Pero sa past, ang ilan sa inyo may painful trauma. Kaya ayusin mo muna yung sarili mo bago magmahal. Sa mga nasa relationship, nagdududa ka sa person mo kasi yung bang hindi niya ibinibigay lahat ng atensyon niya sa iyo. Yung pagdududang naiisip mo ay kung meron ba siyang personal na problema. Pangalawa na lang kung meron na ba siyang ibang mahal. Pero andun yung takot na magtanong, baka iba yung isagot niya at hindi ka ready. Bago magdesisyon, sinusuri mo munang maigi yung relationship niyo. The Hangman, Ten of Pentacles in reverse at Ace of Cups. Ito yung para sa relationship. Sa cards na ito, kahit may iba't ibang problemang dumarating sa relasyon nyo, pareho kayo nag-iisip ng person mo kung worth it ba na i-save yung relasyon nyo or connection. At saka malalaman din ng person mo yung problem mo sa third person. Mukhang in-laws mo nga talaga to. Kasi ang ilan hindi pabor sa'yo yung person eh. At saka paborito nila yung person mo. Yung ganitong parents ay selfish. Kasi malaki na yung anak nila, hayaan nilang maging happy. Ikaw yung pipiliin ng person mo. Kasi pareho yung nararamdaman sa isa't isa na kayo yung itinadhana, kumbaga soulmate. Pero may mga kapalit yung pagpili ng person mo sa iyo. Kung problemahin nyo man yung financial, mapagtutulungan nyo yan dalawa. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, kung meron kang illness, mabagal yung paggaling mo. Tinatandaan kasi ng katawan mo yung disease para pag kinapitan ka ulit, hindi na ganun kalala. At saka ang ilan sa inyo, kung alam mo na kung ano yung sakit ng pamilya nyo, kailangan mong mag-ingat. Kasi merong sakit na namamana na hindi nalulunasan. Sa mga single, darating yung taong nakatadhana sa iyo sa panahon na hindi mo inaasahan. Ito yung last card, Two of Swords. Pinakita na to sa cards ng person mo na sa ngayon, sinusuri muna kung ano ba yung magiging pros and cons sa desisyon na gagawin. At hinahanda na rin ang sarili sa kung ano yung mga posibleng mangyayari sa buhay or sa relasyon. Pero base na rin sa cards, meron ding abundance na darating. Isa rin ito sa pagpipilian. Piliin mo kung ano yung kailangan mo. At saka kahit alin naman dyan yung piliin mo, meron pa rin yung good and bad.
Sa mga single, kung paano mo makikilala yung potential person, pareho niyong mararamdaman yung connection na parang ang tagal nyo nang magkakilala at saka magiging palagay kayo sa isa't isa. Sa relationship, nakikita ng person mo yung mga sakripisyo mo. Kung nakikita mo na minsan wala siya sa mood, yun ay dahil sa krisis na pinagdaraanan nyo. Pero base na rin sa mga cards, naka-4 na cards ka na kahit anumang problemang kaharapin nyo ng person mo ay mareresolbahan nyo ito. Magkakaroon ng bagong simula sa relasyon, understanding at saka commitment. Importante kasi na mapagdaanan nyo yung mga pagsubok na ito para mas mapatatag ang relasyon. Kahit dito pinapakita pa rin sa card na ito na yung person na hindi mo kasundo, kailangan makatwiran yung sasabihin mo sa kanya. Honest yung person, pero may mga ways na para masabi ito ng maayos. Itong card naman na ito ang nagsasabi na may abundance, prosperity, swerte at saka happiness na mangyayari sa buhay mo. Ito na yung ending ng pag-aalala mo. Itong card naman na ito ang nagsasabi na magiging maayos yung pakikipagkapwa mo sa iba. At yung skills mo or talent ay mas lalo mo pang mahahasa. Patungkol man ito sa negosyo, sa cooking, or arts, umpisa, ikaw yung nakikinig. Pero sa mga susunod, ikaw na yung mentor. Itong charms naman ang alamin natin. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Taurus, Gemini, Aquarius, Leo, Cancer, Scorpio, Aries, at Virgo. Ito naman yung initials. Ikaw na bahalang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo.